Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghahanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung narinig natin na mga pagbasa hanggang sa Ebanghelyo, ito yung mga pagbasa na madalas natin na marinig kapag may patay, may misa ng patay. Kaya mga paalala ito sa ating mga pagbasa ngayon na tayo man din ay mamamatay. Mauna ka, Father. Sige. Susunod din naman kayo, di ba? Yung iba, ayaw pag-usapan ang kamatayan. Sa English, tinatawag itong tabu. Bawal, long time namin sinasabi. Kapag pinag-uusapan yung mga kamatayan, sabi ng tatay, wag. Parang iniimbita na ninyo ang kamatayan kapag pag-usapan. Pero ngayon, talagang kahit yung simbahan ay ini-encourage tayo kasi ito yung realidad. Hindi natin maaaring takasan. Mamamatay talaga tayong lahat. Hahantong din tayo. At hindi ito nakabatay sa edad. May iba na yung auntie ko umabot ng 91 years old, naunahan pa ng kanyang mga anak at mga apo. Kaya matibay. Sabi, ano bang kasa ng auntie? Made in Germany. Kasi matagal. Made in Japan ba yung kanyang mga piyesa? At talagang matagal na nauna-unahan pa nga siya. Mas mga bata pa sa kanya. So ang kamatayan ay hindi ho nakabatay sa ating edad. Baka nga po sa ating kalusugan, di ba? Kaya malusog na malusog, kaya hindi sabihin na, ang ganda ng pangangatawan. Malay mo, bukas wala na siya, di ba? Yung iba dyan, ubo ng ubo. Halos butot balat na, ayaw pa rin talagang dalawin ni kamatayan. Nandoon. So, panahon lang ito, sabi nga, panahon ng pagkakataon. Ikaw panahon mo na, kahit bukas na ang release ng long service mo. Madalas sinasabi natin, no? May sakit ka, Lord, wag naman. Nakikipag-bargain pa nga tayo eh. Wag muna ngayon, Lord, kasi malapit na ang release, Lord. 10 taon na ako dito. Wala namang silbi yung release na yon, di ba? Kahit kanta namin, please release. Release the illness, pero wala eh. Reality, nahaharap pa rin talaga tayo sa makatotohanang yugto ng ating buhay. Sabihin natin na wag muna hanggat hindi pa tapos yung pinagpapaaral. Hanggat hindi pa tapos na bayaran yung lote na kinatitirikan ng bahay mo. Or may pinapagawa ka pero hindi pa tapos. Kaya Lord, utang na loob, tapusin mo na. Paano kapag sa panaginip sinabi, matatapos na yung ano mo? Finish or not finish, pass your paper. So, di ba? Kapag ni-enjoy mo yung buhay, hindi mo namamalayan, dumadaan lang talaga ito. No? Kaya sinasabi na, find meaning dito sa buhay natin. May isang lalaki na hindi naniwala tungkol sa kamatayan. Inamatay.
siguradong nasa, sa langit siya kasi nagsisimba din naman siya. Nagsisimba ko linggo-linggo. Naka-record pa nga ito sa aking diary. Linggo-linggo nagsisimba ako. Hindi lang ka tumutugma doon sa misa ni Father kasi masyado mahaba magbigay ng homily. Doon sa mga shortcut. O di namatay na nga, napunta na doon, nasa gatekeeper na siya, may humarang sa kanya. Saan ka? Sa langit. So, nasaan ang langit? Nasa taasan. Paano kung yung langit nasa ibaba? Sabi, ang alam ko nasa taas. Sabi, wala kang record dito. Ibig sabihin, kailangan kang bumalik kasi wala kang record eh. Di ba? Hanggang immigration ka lang. Di ka makakaring tumuloy dito. Wala kang visa. Wala ka pang passport. Hindi ka pwedeng tumuloy. Pero sabi niya, ay bago kita pauwiin dun sa mundo, kailangan mo munang dito para may idea ko kung ano yung kilalagyan mo. Impyerno ba talaga? Ito o langit. So, dinala siya sa maraming silid. Dito sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. So, dinala siya doon. At yung unang silid, Papa, may kumakanta. Gregorian chant ang narinig niya. Ito, sabi niya, wari ko mga Katoliko yung nandoon sa loob. Sabi niya, pero wala kasi yung listahan. Tinitingnan niya yung doon, yung mga listahan nandoon nasa may pintuan. Wala yung pangalan niya. So, punta sila sa next. May malakas yung kataan. Alive. Nako. Charismatic yan. Palagay ko na dyan yung sowers. Kaso hindi naman ako member ng sowers. Baka FCG. Hindi din naman si Dinan yung listahan ng FCG. Hindi din siya. Wala din yung FPG. Yung FPG, Fernando po. Filipino Prayer Group. Wala din yung listahan niya. Hindi ka dyan. O sunod naman na kwarto. Ano naman ang meron doon? Meron siya. Tahimik masyado. Yung sabi niya, hindi kailangan mo magtipto ka dumaan doon kasi ito mga nasa silid, sila yung mga fundamentalist. Yung iisip nila na sila lang yung tama. Yung relihiyon lang nila yung tama. Di ba madalas nating marinig? I am the way, the truth, and the light. Madalas sinasabi yan. Kapag naniwala ka dyan kay Kristo, ligtas ka na. Doon ka na sa kung saan ka ligtas. Kasi sa ligtas nila, hindi naman sila naniniwala kay Mama Mary. Tayo, makaina tayo, Marian tayo, niliwala tayo. Sabi, wala yan. Kasi si Kristo lang sa kanya, diniklara lang, I am the way, the truth, and the light. Naniwala kayo? Yes, naniwala tayo na si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pero kasama sa kanyang pagka-Diyos, yung kanyang nanay. Kaya hindi tayo naniniwala sa nanay niya, hindi din tayo maligtas. Kasi kung dadaan tayo kay Kristo, lahat ng mga mahal niya sa buhay, mahalin din natin. Mahalin yung nanay niya di ba nung nakabayubay siya sa krus, ano sabi niya? Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Ibig sabihin, makananay talaga si Jesus. Ipinagkatiwala tayo. Kung yung isang relihiyon na yun, nagpo-promote na si Kristo, hindi kasama si Maria, ay huwad yun. Hindi siya totoo. Bakit? Bakit siya lang ba? Makasarili ba si Jesus na hindi niya isasama yung kanyang ina? Kung sino man sa atin, kahit masama yung loob natin sa nanay natin, kapag talagang binastos yung nanay mo, ilalaban mo talaga ng patayan yan. Nanay mo yan So ganun yung paniniwala. Kung si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan ng buhay niya si Maria. Yun ang pinagdaanan niya. Mula sa kanyang pagkabat hanggang sa cross mismo, nakabayubay siya, nandoon yung lalay. Hindi talaga tayo iiwanan. Kaya sa atin, isa yan sa mga patunay na kay Kristo tayo. Merit, iyon yung ebidensya na kanya tayo. Sapagkat may sabihin, naghanda ako ng mga silid para sa inyo. Para kung nasaan ako, nandoon din kayo. Kapag i-discount natin si Maria, wala din tayo. Alalahanin mo yung kauna-unahang milagro ni Jesus, nandoon nanay niya. Nung sabi niya, hindi pa niya panahon. Pero ang sabi ng nanay, gawin niyo kung ano yung gusto niya. Kung ano yung iuutos sa inyo. Kaya malapit ang ating Panginoon sa nanay niya. Yung nanay niya sobrang lapit sa anak.
Kaya, yung sinabi nating, Christ is the way, the truth, and the life, package deal yun. Hindi pwedeng siya lang at hindi kasama yung nanay niya. Oh. Sa atin, kasama parati yung nanay natin. Kung minsan makapangyarihan pa nga eh. Kahit pagod ka, pag sinabi na ng nanay mo, gagawin mo yon. Kasi masyadong masidhi yung ating pagbibigay galang sa ating mga nanay. Kayo mga nanay na nasasaktan kapag yung mga anak nila isuwail sa kanila, sumasagot-sagot, yung mga ganyan. Ako, antayin niyong maging nanay kayo para bago niyo maramdaman yung ginawa niyo sa nanay ninyo. Nagbanta pa eh. Ganyan talaga yung mga nanay, no? Wala lang ng ano niya. Pero kapag sinabi yung ginawa mo sa nanay mo, antayin mo yung hindi ka igagalang ng mga nakababata sa'yo, ng kapatid mo, ng anak mo mismo. Doon mo malalaman ang hirap ng magiging nanay. Pero gagampanan mo para yon. Mahal ni Kristo si Maria, mahal natin si Maria, yun ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen? Tibayin natin ito, magsitayo tayo at sabay-sabay nating wikain.